What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano, and today we are joined by one of the top prospects from Philippine MMA today. Siya lang man ay si The Bull, Carlo Buminaang. Carlo, welcome back to the program, and kamusta? Kamusta ang stay mo? Bago natin pag-usapan yung big news, kamusta yung stay mo ngayon sa Pattaya, Thailand? Maganda naman ho. Ganda ng experience. And yun, striking natin dito, mas napapaano pa, i-improve kasi dito sa Thailand, they are known as iba sa sa Muay Thai. Yun. Mm. At nakuha natin yung mga techniques nila. Yeah, to be specific, nasa Fairtex Training Center kayo, training camp ng mga ilan na magagaling na fighters sa Thailand. Hindi lang sa Thailand but also sa ibang sport din. Iba-ibang combat sports. Pero how is it like na ngayon nasa Fairtex Training Center ka ngayon, lalo ngayon they're coming off a big victory dahil nga itong si Stamp Fairtex ay currently made history as the first 3-sport world champion. Kamusta yung vibe? Kamusta yung ambience? Mas nakaka-inspire ba na mag-ensayo under that in that kind of environment? Oh, syempre kuya kasi nakikita mo yung mga let's say legend na rin kasi syempre isa na si Stamp dyan kasi tatlong belt kumbaga at sa different sport, combat sport. And yun, nakaka-boost rin talaga ng confident and uplift kapag nakikita mo sila pag-training sa kanila. Ngayon, Carlo, in your last fight, nagkaroon talaga, it's a breakout performance. Talaga you introduce yourself to the world and kung ano yung capabilities mo as a mixed martial artist. Pero now na nandiyan ka, ano yung mga bagay na natutunan mo na parang na-realize mo, oy, dapat kong pagpunan ng pansin to. Lalo ngayon, you're heading into your second fight under the One Friday Fights banner. Yun, syempre hindi lang sa MMA fighter, still need to become well-rounded kasi hindi lang naman sa striking ang usapan sa MMA. Siyempre, may wrestling at grappling pa rin. So, yun. Kino-complete pa rin natin yung, yung mga arsenals natin. Ngayon, Carlo, how is it like ngayon parang hindi mo na kailangan bumiyahe from Baguio going to Manila, sasakay ka pa ng eroplano, pupunta ka pa ng Thailand. Tapos, talagang dyan, pagdating ng fight week, sasalang ka na lang. Kamusta yung pakiramdam na yun na hindi ka magkakaroon ng ganong klaseng, sabihin natin, physical stress heading to your fight this coming October 20? Yan. Sana makakuha ko ng tama. October 20 at One Tama. Friday Fights 37. Yeah, tama po yun. Less stress rin siya. Tapos, syempre, less pagod sa biyahe. Yun, ang isipin ko na lang yung cut weight. Yun na lang po. Ngayon, yun yan, nabanggit natin kanina, you're fighting at One Friday Fights 37, October 20. Ulit, gagawin to at the iconic Lumpini Boxing Stadium. Carlo, ang makakalaban mo isang Russian. Of course, ang obvious dito is yung wrestling niya. Of course, makikita naman natin nga lalo ngayon yung new batch of Team Lakay talagang well-rounded na sila. Ngayon ba nakikita mo to as your opportunity because you're in your debut, talagang pinakita mo yung power striking mo. Ngayon ba do you see this as an opportunity to showcase your other facet in your arsenal? Oo, kuya. Even sa naman, kasi yung next na kamakalaro ko kasi medyo rin siya, striker pa rin siya. Striking pa rin siya ngayon. Basta saan ka mapupunta? Standing man or sa ground, papakita pa rin natin yung best. So,
mas gusto so parang lumalabas mas gusto mo yung kung ano yung ino-offer niya ngayon stylistically. Yun. Opo, ganun po po. Carlo, marami nagsasabi na parang talagang statement yung binigay mo. Statement performance yung pinakita mo in your last fight, in your debut. And of course, syempre, ang makakalaban mo, nandun pa rin sa range ng, sabihin natin in terms of experience, same pa rin kayo ng level of footing. Ngayon, ang tanong ko lang, do you prefer that kind of development in your career, step by step, or did you wish na parang bigyan nyo ako ng at least mas eksperyensado pa, at least to get that big leap? Kaya mas prefer ko pa yung ngayon kasi mas maganda yung step by step kaysa naman biglang take mo ng maraming experience. Baka naman doon tayo magalanganin. Yun. Ngayon, Carlo, parang kayo ni Carlos Alvarez is neck and neck. Kunyari kung babasihin ko sa categories ngayon, kung kanino ko ibibigay yung prospect of the year, talagang neck and neck yung battle mo. How is that, sabihin natin, friendly or teammate competition na yun na talagang, alam mo yun, na parang I have to top that kind of performance. Ngayon, mas lalong pinaikli ni Carlos eh. He just took it less than a minute. Ngayon ba, kamusta yun? Kamusta yung inspiration and motivation na yun to also do your best in your next fight? Yun, mas mas na-motivate pa ako kasi saka hindi ko tinitake na challenge na kung ano man yung performance na pinakita ni Carlos, mas sobra pa akong natuwa at na na fire up kasi yung teammate mo more pa siyang binibigay niya yung magandang performance. So nakaka-uplift at gusto mo pang gawin yung best mo para gawin yung magandang result. Isa sa mga good na nakita ko sa iyo in our past interviews is that talagang pinag-aaralan mo yung mga nakakalaban mo. And maganda, I mean, lalo nung huling laban mo, in your debut, talagang punto per punto, alam mo, parang ine-expect mo na kung saan yung weak side or strong attributes ng kalaban mo. Pero so far in this fight, ano yung nakikita mong bentahin ng kalaban mo? Ang makakalaban mo is from Russia. Ito nga si Denis Andriaev. Ano yung nakikita mong strong attributes niya? And ano yung nakikita mo naman din na at least benchmark mo heading into this fight at para makuha itong second straight win mo under the One Friday Fights banner? Yun po, kuya. Confident kasi ako sa striking ko eh. Pwede, pwedeng makuha ko ulit sa knockout TKO by striking. And yun po yung isang nakikita ko yung advantage sa striking. And even sa ground, isa rin po yun sa ground. Kasi nakita ko yung last fight niya. Hindi siya gaano sa ground. So, pwede ko rin siyang makuha doon na doon yung isang advantage ko para makuha yung panalo doon. Ngayon makikita ko nga yung kumpiyansa mo, parang sinasabi mo na parang all departments kahit saan mo dalhin, komportable ka. Pero kung ikaw ang bibigyan ko ng prediction, how do you see this fight going to end? Kukunin ko ulit sa standing. Kukunin ko sa standing knockout kung isa pang ganun. Okay, dahil sinabi mo na gusto mo makakuha yung knockout, tingin mo ba etong knockout na to ay tatapos na rin dun sa unfortunate streak ng mga Pilipino na hindi nakakakuha ng bonus? Ang huli nakakuha ng bonus, yung taong nasa likod mo. Tingin mo ba ito na finally kahit papaano makakuha na ulit ng mga at least ng Team Philippines or at least ng Team Lakay ang inaasam-asam na bonus? Sana po before this year ends, magkaroon naman po tayo ng bonus. And I assume it will go a long way
para sa mga susunod mong preparation. Anyway, Carlo, before I let you go, any message to your fans and also to the supporters, to the diehard supporters of Team Lakay? Yeah. Thank you so much sa mga sumusuporta sa aming mga atleta, sa Team Lakay at sa lahat po ng mga Pilipinong atleta. Salamat po at please continue to support and pray for the fights. Yun po. And even to our preparation. Yun. Thank you, thank you. All right, Carlos, I wish you nothing but the best. And of course, syempre, ang pinagdadasal naman namin dito is for you to get the victory again. Thank you. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the bull himself, Carlo Buminaang. Till next time.